So, hindi ka talaga nagsaselos? Tanong nito nang nakangisi. Stop right there! Banta niya dito ngunit parang walang narinig na hinablot nito ang katawan niya at niyakap. You grow so fast, sweetheart. Fast that I can tame you. Ang hirap mong matuntun. Pinahirapan mo kung hanapin ka. Alam mo ba kung ilang suntok ang natikman ko bago ko makuha ang approval ng daddy mo? Alat, lalo na nang nalaman nila na may nangyari na sa atin. Nagpumiglas ako pero tila lalo pang humigpit. Ano bang pinagsasasabi mo? Naguluhan siyang bigla, lalo naman itong inipit ang kanyang katawan dito. Ramdam niya ang pamumukol ng harapan nito na tila lalo nitong idinidiin ang sa kanya. Ako ang may pakanya na lahat. Ako ang humaharang sa mga manliligaw mo mula pa noon. At alam mo kung bakit? Tanong nito na hinahalik-halikan ng noon niya, pisngi at ang gilid ng labi niya. Bakit? Hindi siya makapag-concentrate. Ina-anticipate niya kung saan susunod na lalanding ang panlalandi nito. Kasi, pinapalaki pa kita. Kahit malaki ka na. Sabi nga ng daddy mo, you are their baby. So I need to wait till such time na ready ka na. Ready ka nang maging mami ng mga magiging anak natin. Sabi nito, Ako? Ako ang pinapalaki mo? Huwag mo ako pinaglololo ko? Nanlalaki ang mata niya at kahit kilig na kilig agad ang lola niyo at nawala lahat ng tampo niya ay kinakailangan niyang klaruhin muna ang bagay-bagay bago maniwala agad. Mukha pa namang nagmamadaling makamukbang ang lolo niyo at halatang halata na ang mataba at mahaba nitong alaga. Yeah, kaya naman sinasabi ko sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo, ikakasal tayo, nakan kita. Meaning, hindi tayo lalabas ng bahay na ito hanggat hindi ka nabubuntis. Nakangising banta nito na kinurot niya naman agad. Ang arte-arte niya pa, gayong siya naman pala ang pinapalaki nito. May sagago din kasi ang walang hiyang ito, hindi sinasabi agad. Paano kung ayoko? Mahina niyang tanong dito. Ayaw mo pero kung makalambitin ka sa leeg ko, daig mo pa ang parol. Tudyur ng other self niya. Nakakunyapit kasi siya sa leeg nito dahil sa tangkad nito. Idagdag pa ang tila, panggigigil na haplos nito sa kanyang katawan. Then, sa liit mo, madali lang kitang maitatali sa kama ko. Hindi ako titigil hanggat hindi nagbubunga. Nakangising sabi nito kaya lumabi siya. Natatawa naman siyang binuhat nito. Bakit ako? I mean, sungit-sungit mo kaya sa akin? Mahinang tanong niya. Bakit ba sa gusto niyang marinig ang mga pampakilig na words nito? Natunaw na siya. Wala na siyang palag dito. Namiss naman niya ito kaya bakit pa siya mag-iinarte pa? Hawan ko. That day na umuwi ka at pinakilala ka sa amin, I know right there na sa akin ka babagsak. Sabi nito na inakay siyang paupo sa sofa. Grabing self-confidence yan ha? Sa tingin mo maniniwala kung mahal mo ako? Nakasamangot niyang reklamo dito. May sinabi ba ako mahal kita? Kunot ang noo na tanong nito na ikinabatda niya. Parang gusto niyang pumalako ng iyak. Wala nga itong nabanggit na pagmamahal. Sorry, pero ayoko magpakasal. Madiin niyang sabi dito at pilit na hinahawi ang kamay nito. Aalok-alok pa ang gago ng kasal, hindi naman pala siya ang mahal. Manigas ito, lalo niya itong iiwasan at tataguan. Pinilit niyang tumayo, nakangisi na nakayakap ito ng mahigpit. Don't you dare stand up, baby. Sinasabi ko sa'yo, nagsasawa na ako sa kakahabol-habol sa'yo. Banta nito. Pakalam ko kung nagsasawa ka na. Bahala ka sa buhay mo. Inis niyang sabi. Mabilis ang mga hakbang na lumayo siya dito ngunit mabilis ditong nahila ang kanyang kamay. Of course I love you! Jeez, Ella, tatanda na tayong masyado sa kakalayas-layas mo. Gusto ko nang bumuo tayo ng pamilya natin. Kaya wala nang pahinga ito. Double time na tayo. Naiiling na sabi nito. Leche ka, dami mo ng babae tapos gusto mo nang maikasal ako sa'yo. Pakasal ka mag-isa. Inis niyang bulyaw dito at akong aalis mula sa pagkakayakap nito. Pakatanga naman kasi niya, masyado siyang mabilis na mauto. Nasaan ang babae ko? Tanong nito. Hinampas niya ito sa balikat nang maalala ang babaeng kasama nito noong bago ito nagpa-Canada at yung kasama nito pag pumupunta sa shop niya sa harap. Yung babaeng kasama mo sa mall nung paalis ka palang pa-Canada at yung mga babaeng kasama mo sa shop ko. Inis niyang bulyaw dito. Pinisil nitong ilong niya. Pakaselosa. Pinsan ko yung kasama ko sa mall bago ako umalis. At yung kasama ko dyan, nobyo ni Wesley. At yung isa, ex na Tristan. Ipapakilala kita one of these days. Now, may problema ka pa sa akin?
Tanong nito ng nakahalukit-kip. Siyempre, naniwala na siya kaya lang, tsak na hindi lang yakap ang papremyo nito. Ano ba? Hindi na niya na ituloy ang pagtatanong kung ano ang punishment na sinasabi nito. Sir, excuse me po, uuwi na po ako. Ang matandang nag-aasikaso kanina, tumukot ng 1,000 si Rafael at iniabot sa babae. Sige po, manang, salamat. Salamat din po, sir. Ma'am, paalam nito. Lock the door, please. Bili nito. Tinanaw nila ang papalayong bulto ng matanda at hanggang marinig nila ang paglock ng pinto. Where are we? Sa first meeting. Right there, I talked to your brother and I got a challenge. He said, I should ask your dad about you. Sabi nito, abala ang mga kamay sa paghaplos sa braso niya. Tapos, bakit hindi mo ko niligawan? Tanong niya. Wala na, finish na eh. Tunaw na siya, pero hindi naman pwedeng maniwala siya agad. Baka isipin nitong ang bilis-bilis niya lang na mauto. He told me to wait until such time na pwede na. I waited until pinagbalakan ako ng magulang ko na ipakasal. I had to talk to your brother about it and about you. Then he helped me to talk to my parents. Kaya hindi natuloy ang kasal ko. Paliwanag nito na hinawi ang mahaba niyang buhok. Hinapos nito ang kanyang punong hita na tila kinakabisado. Napaungol siya sa ginagawa nito. Nakadress pa naman siya, kaya lang abala ang kamay nito sa paglihis ng kanyang dress. Hinahaplos-haplos ang kanyang katawan. Rafael! Usal niya nang maramdaman ang paghila nito ng kanyang pang-ibaba. Rafael naman eh, kwento ka na. Sawata niya dito. And that day na sumunod kami sa liwaliw mo, I had a tip na you had a crush on me. So I follow you there. I gather all my strength not to take you. Especially when you let me get that leech on your private parts. I was so damn tempted, but I did control. And I decided na lumayo muna sa iyo. Baka hindi ako makapagpigil. So that comes the Canada thing. Sabi nito na tumawa. I want you now, baby. Bulong nito sa tangan niya. Nagkukwentuhan pa tayo. Awat niya dito nang siilin na siya nito ng marubdob na halik. Later, that dog can wait, but not me. 6 months diet is not good. Tawad nito. Rafael naman eh. Awat niya dito. Pinapabuka ka kasi dito ang hita niya habang nakakandong siya dito ng paharap. No. Are you ready for your punishment? Tanong nito. Anong punishment? Ta kanyang tanong. Ngumiti ito at giniya siyang paupo sa dulong bahagi. Pilyo ang ngisi na nakapaskil sa mukha nito. Ilang ulit siyang napaluno kasi alam niya nakakaiba ito sa experience niya, lalo at ito lang naman ang lalaki na napag-alayan niya ng kanyang sarili. Anong gagawin mo? Kinakabahan niyang tanong dito. I will take you now. Baka masakit yan. Mahina niyang tanong dito. Ngumisi naman ito sa kanya at tumitig sa kanyang kahubdan na pilit niyang tinatakpan ng kanyang kamay. Hurting you is not my thing, baby. Shall we? Tanong ito sa kanya. Dito? Nasa sala sila kaya naman ay baka uncomfortable. Yes, sagot dito. Bago pa man siya nakapag-react, ay yakap na siya dito ng mahigpit at hinuhuli na ang kanyang mga labi. Hoy, ano na yung kwento mo kanina? Pangulit niya dito. Kip-kip ang kumot sa dibdib niya matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa. Mamaya ulit, igagapang natin ang panganay natin ngayong araw na ito. Pagbibiro nito na ikinapula ng mukha niya. Jeez, iniisip nito na gusto niya pa. Halos mamanhid na nga ang balakang niya sa 3 round pa lang. Yung kwento mong tinutukoy ko. Sabi niya. Yung kwento ba? Akala ko isa pa eh. Okay. Then, that night, I knew it was you. Sa amoy pa lang ng pabango mo. It's my gift for you. At ikaw lang binigyan ko noon. At mas lalo kong napatunayan na ikaw iyon lalo na nang makapa ko to. Sabay ka pa niya sa anunan niya sa kanyang hita. Kahit nakapikit ako, alam kong ikaw ang sinisipingan ko ng gabing iyon, Ella. I was shocked. I thought you were still a baby. Then you know how to make a baby already. I talked to your dad after that night. I received 10 punches from your dad, 2 from your brother, and 1 each from Yael and Dos. Natatawa nitong sabi niya. Nahiyaman dito ay wala ng rason pa para sa hiya-hiya niya. And sabi ng daddy mo, if buntis ka, ipapakasal tayo ora mismo.
So, I postponed my flight. I pray hard na nabuntis kita at bala ko na nga sanang ulitin. Pero nakiusap pati na ang mommy mo. So, I need to let you go. Tapos ikaw? Pinisil niya ang ilong nito. Nakapag-date ka na agad. Gigil na sabi nito. Aray naman, ikaw din naman ah. Sino yung babaeng yun? Sita niya dito. Ha? Wala akong ibang naging babae, ikaw lang. Sagot dito. Huwag mo akong pinaglololo ko. Yung kasama mo kanina. Ang sweet-sweet niyo pang ang dalawa. Bulyaw niya na naiiyak na naman siya. Ngumisi naman ito. I love you. Me and Barbie's cousin. No issue at all. Ikaw lang napaka-arte. Eh ikaw, bakit ay kapag date ka sa iba? Sabi nito na tinitigan siya. Best friend ko lang si Miko. Paliwanag niya. Lalo niyang isiniksik ang katawan dito. Good, dahil wala akong balak na maghintay na naman ng ilang taon. Sabi nito, bagong muling inangkin na naman ang malandi niyang katawan. Nagising sa Elang masakit ang balakang, lalo na nang igalaw niya. Sa tabi niya itulog na nakadapa ang hubot-tubad na fiancé niya na ngayon. Tinitigan niya ang payapa nitong mukha. Ang mukha ng lalaking matagal niya nang inasam na maging kanya, ngunit matagal na palang kanya. Naramdaman niya ang pagpisil nito sa kanyang bawang. Nagugutom ako, Rafael. Sabi niya dito. Kumakalam na ang sikmura niya ngayon. Sa pagod na nadama matapos siyang paulit-ulit ditong angkinin ay nakatulog siya. Okay, let's go downstairs. Sabi nito na tumayo na. Kaya naman, all show ang alaga nitong buhay na naman. Napasunod ang mga mata niya sa gumagalaw-galaw na bagay sa pagitan ng mga hita nito. Mukhang ibang pagkain ang gusto mo. Gusto mo yata ang jumbo hotdog ko. Biro nito na ikinapula ng mukha niya. Che, tago mo nga yan. Laki-laki kaya. Ano mo yan pinagkasya sa akin? Sabi niya dito na tumawa naman ang lalaki. Secret, tara. Oh, one more round. Sabi nito nang nakangisi. Wala ka ba ipapahiram na maski shirt mo? Ang lamig kaya? Sabi niya dito. Kumuha naman ito na isang puting t-shirt at inakbayan siya. Nakaboxer lang ito at sando. Siya naman ay tanging t-shirt nito ang kanyang saplot. Tsak na hindi kakasya sa kanya ang shorts nito sa laking tao nito. May ginaang kahit papaano ay may t-shirt siyang suot kaysa ang wala. Kailan mo pala ako nahanap? Naisip niyang itanong iyon dito. Para siyang tatakbo sa pagkakaakbay nito kaya ang bagal ng lakad nilang dalawa. Last month, ang galing mo magtago eh. Biro nito. Nang mapadaan sila sa sala ay namula ang mukha niya nang tumambad ang nagkalat nilang saplot. Nang akmang pupulutin niya na ito ay naunahan siya nito. You really like red panties? Nakangising sabi nito bago inihagis ang panty niya sa laundry basket na malapit sa CR. Di naman, nagkakataon lang na sa tuwing nag-aano tayo eh, red ang suot ko. Sabi niya dito. But I like it more when you have no panties. Pilyong sabi nito. Baliw? Sabi niya. Inalalayan siya nitong maupo sa dining chair. Anong gusto mong kainin? Iluluto ko. Sabi nito. Marunong ka? Tanong niya dito. Ouch baby, ilang beses na kitang ipinagluto ng buttered shrimp. Itatanong mo pa kung marunong ako? Tila dismayadong sabi nito. Okay sige, buttered shrimp na lang. Sarapan mo ha? Sabi niya dito. Okay, buttered shrimp coming up. Sabi nito, ngunit bago tumalikod ay isang malalim at maharot na halik muna ay ginawad nito. Pampagana. Sabi nito, sabay kindat. Turuan mo ko niyan. Sabi niya dito na nakatanghod sa ginagawa nitong paghihiwa ng sibuyas. Pagkasal na tayo, saka kita tuturuan. Sabi nito, napayo siya ng upo nang lumihis ang kanyang suot na shirt. Parang mabibinyagan maging ang kusina ko ah. Pilyong sabi nito. Lalo niyang isinara ang mga hita nang mapansin ang lagkit ng tingin nito sa kanyang hita. Nagugutom na ako. Sabi niya dito. I want some kiss baby. Medyo matigas pa naman ang shrimp. Sabi nito na naghugas ng kamay. Sus, Ginoo, mukhang matigas ang shrimp dito sa baba. Nang pinatay na nito ang gripo ay may ideya na siya, sabi na balak nito. Anong balak mo? Tanong niya nang buhatin siya nito at paupuin sa may countertop. Balak ko? Balak kong binyagan ang kitchen natin. I still want you baby. Sabi nito na hindi pa man maayos ang pagkakaupo niya ay pinabukaka na siya. Alam ba nila daddy na magkasama tayo? Tanong niya dito. Yes,
Sinabi ko na ngang baka buntis ka na. Sabi pa nito. Baliw, kagabi ka pa nga lang nakaano eh. Sabi niya dito. Ibinaba siya nito sa bowl. Lumapit ito sa bathtub at nilagyan ng oil at tinimpla ang tubig. Malay natin, di ba? Saka nakagiba na nga tayo ng sofa eh. Baka buo na yan. Sabi nito na ikinatawan niya. Sana pala hindi na siya naglayas. Di sana, yung gabi ng iyak niya ay naging mas gabi ng ungol sa sarap. Magtataka sa manang bukas kung bakit sira ang sofa. Nag-aalala niyang sabi dito. She will understand. Sinabi ko na mag-asawa tayo kaya hindi na magtataka iyon. Lalo't sinabi ko na ilang buwan na tayong hindi nagkasama. Sabi nito na binuhat siya papuntang bathtub. Kawawa naman yung sofa. Sabi niya dito. Mas kawawa ko. Ang tagal-tagal kong na-diet. Tsaka mahina ang tuhod ng sofa natin. Hindi kinayang uga natin kanina. Sabi nito. Ganun ba talaga pag mag-sex? Parang nakakalimot tayo. Tanong niya dito. Hinalikan siya nito sa noo. Yes, if we love each other, masarap ang lovemaking. It's not just sex, because it's not our body connection, but even our heart. Sabi nito na nakatitig sa kanya. Cheesy na explanation ha? Tudyo niya dito. Wanna try making love here, baby? Mapanuksong sabi nito. Umamatay na ako sa pagod, Rafael. Reklamo ni Ella na ikinatawa nito. Okay, mamaya naman. Anyway, o-order na lang tayo ng pagkain para mabilis. Sabi nito na tumayo na. Iniwan siya nito sa loob. Napatingala siya sa kisame. Di niya lubos maisip na ganito ang kahihinatnan ng araw niya. Oo, masakit sa katawan pero purong sarap ang kanyang nadarama sa piling ni Rafaela. Ramdam niya ang sinasabi nitong pagmamahal sa kanya na akala niya'y wala. Masaya siyang hindi siya nito sinukuan kahit na para siyang baliw sa kakalayas-layas. Nang magbalik ito'y umupo ito sa mismong tapat niya. Bakit? Ta kanyang tanong. Hinalikan siya nito sa gilid ng labi. Banlaw na tayo, baka dumating ng order natin. Sabi nito. Paano yan? Wala akong damit. Kagat labi niyang tanong dito. Stop biting your lips, baby. Baka makalimutan kong may delivery boy na darating. Natatawang sabi nito. So, ikaw na lang mag-receive. Sabi niya dito. No, may robo ko dyan. Yun ang gamitin mo. Sabi nito na kinuha mula sa cabinet na nasa likod nito. Kulay itim yun at medyo mahaba naman. Inalalayan siya nito. Bukas, uuwi muna ako sa bahay. Wala naman akong panta at damit dito. No, I already ordered your things. Yeah, we'll bring your things here. Ayoko nang matulog nang hindi ka katabi. Sabi nito na inakbayan siya. Nakabalot ng tuwalya ang kanyang ulo. Wala ka na talagang balak na patakasin ako. Biro niya dito. Yes, dahil pag tumakas ka pa, ikakadana na kita sa kama ko. Kung kinakailangan na pagurin kita oras-oras para wala ka ng lakas na lumayas-layas. Sabi nito. Hinanap nito ang blower at ito na nag-blower ng kanyang buhok. Bawal kaya yun? Nakalabing sabi niya dito. Bawal kung alam ng iba. I will use all my money just to find you, baby. Bulong nito. Nang dumating ang order nila ay tila bata pa silang nagsubuan ng pagkain. Masayang-masaya siya sa piling nito na tila ayaw ninyang matapos pa. At kung panaginip man na lahat, ayaw ninyang magising pa mula sa pagkakatulog. Naiiya siyang tumawid papunta sa kanyang shop lalo na makitang nakatingin sa gawin nilang dalawa ni Rafael ang tatlo niyang tao. Nakahawak sa kanyang kamay ang lalaking haliparot na tinanghali sila ng gising dahil sa kalandian nito. Marahil kung hindi dumating si Yael ay hanggang ngayon humihilik pa rin silang dalawa. Inihilan niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito ngunit hinigpitan nito. Rafael, nakatingin sila eh. Saway niya dito. So, let them see us. Baliwalang sabi nito. Kasi naman eh, napaka-PDA natin masyado. Reklamo niya. What PDA? Takang tanong nito sa kanya. Napangisi siya. Masyado na nga siyang matanda na maski ang PDA ay hindi alam. Matanda ka na nga, love. PDA lang hindi mo pa alam? Public display of affection ang ibig sabihin noon. Sabi niya, I don't care about being PDA as long as I know you were mine. Sabi nito na lalong ipinagdikit ang mga braso nilang dalawa. Hinalikan pa ang kanyang palad na hawak nito. Pasaway din itong gurang na ito pero deep inside ay sobrang saya niya. Umaapaw ang kilig na kanyang nadarama lalo na ng tila proud ito na kasama siya. Kung dati puro takot ang kanyang nadarama, ngayon ay saya na lang at pananabik na muli silang mapag-isa.
Ang isa pa sa nagpapasaya sa kanya ay ang kaalaman na ilang buwan na lang ay maaari na silang ikasal. Magiging legal na ang kanilang mga nakaw na pagsisiping. Wala nang rason para maglayas-layas siya. Sana lang ay mabuntis siya agad. Oras na maikasal sila para mas maging masaya na silang dalawa. Nang makarating sila sa shop ay halata ang panunod sa mga tingin ng tatlo. Sabi ni Gwyneth na nakatitig sa kamay nilang magkahugpong. Guys, meet my fiancé, Rafael. Pakilala niya sa kasama niyang tila kinikilig sa ginawa niyang pagpapakilala. Napilit siya nitong tawagin itong Love kanina habang inaangkin siya nito. Pero nahihiya siyang tawagin itong Love sa harap ng mga trabahador niya, lalo at kaibigan na din niya ang mga ito. Maganda ang ngiti ni Ma'am Ella dahil sa'yo, sir. Nice to meet you po. Krisa nga po pala. Pakilala ng isa na kilig na kilig. Saan niyo po, sir? Kaya pala matindi yung selos ni Ma'am nung nakaraan. Fiancé pala. Ay, sabi ko na may something sa galit ni Ma'am eh. Panunokso ni Sonia, hindi niya na lang ito pinatulan. Nakatangod sa kanya ang lalaki. Magkasama silang nag-lunch sa bahay nito dahil dumating si Manang. Nag-order ito ng bagong sofa set kaya ang luma ay pinagpahinga na. Napagod masyado sa kanilang yugyugan nung isang araw. Uwi mo na ako ha, kayo na bahala dito. Bilin niya sa tatlo. Nahiya kasi siya sa pinagagagawa ng kanyang fiancé. Tila gigil na gigil samantalang halos hindi siya nito pinatulog kagabi sa kakaangkin nila sa isa't isa. Kami na pong bahala. Sagot naman ng mga ito. Nasa labas na ng shop si Rafael at mukhang kanina pa hinihintay na umuwi sila. Malamang ay may binabalak na naman ang lalaki. 2:00 pa lang ng hapon at mainit ang ulo nito matapos na dumating ang laging nagpapalipad hangin sa kanyang professor. Lalo na nang tuksuhin sila ng mga kasama nito mga kapwa nagtuturo sa universidad na kalapit. Nagpakilala na itong asawa nang hindi nakatiis. Flashback. Kumpleto na naman ang araw ni Sir Rowan nito. Nakita na naman ang kanyang sinta. Dinig niyang biro na isang babaeng teacher. Malamang ay ang madalas na tumambay na naman ang customer nila. Anong order niyo po? Dinig niyang sabi ni Krisa. Alanganin ang ngiti nito lalo na nang mapasulyap kay Rafael na kunot na ang noo. Isang mocha crepe nga po at 2 black velvet. Tsaka number daw ni ma'am. Birong sabi nito na nakatingin sa kanya. Alanganin siyang lumingon kay Rafael na nasa labas lang. Nakita niya ang pagtayo nito at ang pagpasok nito sa shop. Lumapit ito sa kanya. Baby, tumawag si Dad. Uwi daw muna tayo. Sabi nito na mas malakas sa karaniwan. Tila nagulat din ang mga tao sa paligid nila sa sinabi nito. Daddy mo? O daddy ko? Tanong niya. Daddy ko, tara na. Sabi nito na tinulungan siyang magligpit. Asawa niyo po? Hindi na yata nakatiis ang isa at nagtanong na. Opo ma'am, asawa ko po. Sabi niya. Alam niya naman na yun ang hinihintay na lalaking mahilig sa mukbang. Baka pag tumagal pa ang tuksuhan ay hindi lang vibrator ang matikman niya mamaya. Nakailang round din naman sila kaninang madaling araw na halos mamanhid na ang mga balakang niya lalo at matagalang bukaka ang ginawa niya. Ay, sorry po sir. Akala po namin single si mami. Hingi nito ng paumanhin. Ang lalaki masungit naman ay tumangulang pero alam niyang malalagot siya nito mamaya. Hayos lang po. Hindi niyo naman po alam na may asawa na ako. Nakangiting sabi niya dito. Ouch, sayang Sir Rowan. Dinig nilang sabi ng isa na kasama ng mga ito. Wala pa namang sing-sing sir. Pwede pong maagaw yan. Dinig nilang tudyo ng isa. Mahina lang naman ang pagkakasabi ngunit nadinig nila lalo na ng lalaking kaakbay. Kita niya ang pagtagis ng bagang nito na tila mangangain ng tao. Nang makalis sa mga ito ay ito na ang result. Masungit at nakasimangot na ang lolo niyo. Huwag naman sana siyang parusahan. Okay lang dahil mukhang masarap na parusa naman ang balak nito. Kaya sa halip na matakot ay tila nananabik pa siya sa maaaring maging parusa nito. Alam niya mag-enjoy na naman silang pareho sa magiging mga pangyayari mamaya. Ano daw bang sabi, love? Ng daddy mo? Mahina niyang tanong dito. Bawas sa parusa, pakikiligin ng mga gurang sa pamamagitan ng pagtawag dito ng love. Nakita niya ang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito ngunit batid niyang hindi pa rin mapipigil ang parusa niya mamaya. Ang sabi niya, honeymoon daw natin baby kaya babad sa kama daw tayo at may parusa ka daw. Bulong nito. Sa halip na matakot ay tila na-excite pa siya sa maaari mangyari mamaya. Mukhang mag-aanlisisid na naman ito mamaya. Ingat po kayo ma'am sir. Paalam ng tatlo. Sa bahay nito sila.
Nasa loob pa si Yael, nakitulog dahil inaway ni Jom. Alam niyang si Jom ang dahilan ng pagbabago ni Yael. Ramdam niya ang takot nitong mawala si Jom sa buhay nito. Kayo na munang bahala. Bilin niya pa. Hinawakan siya nito sa kamay at binulungan. Ready ka na ba? Tanong nito. Ready? Sa ano? Tanong niya. Bahagi ang dampi ng labi nito sa kanyang tenga. Mabuti at malapit na sila sa gate at medyo natatabunan ng sasakyan ni Yael ang kanilang mga katawan. Ready ka nang magbabad sa kama maghapon? Magdamag? Sabi nito. Love. Ay, sa wakas nandito na kayo, lovebirds. Uuwi na din ako. Si Yael na mukhang kagigising lang. Uwi ka na? Tanong ni Rafael dito. Oo, manunuyo pa ako ng babaeng may toyo. Nga pala, bago ang sofa mo. Kabibili lang natin nung nakaraan ah. Tanong nito na ikinasulyap niya sa lalaking nagpipigil ng tawa. Kung alam mo lang ang sinapit ng lumang sofa sa kamay nilang dalawa, baka natukso na sila. Ayaw ni Ella ng kulay kaya pinapalitan ko. Sabi ni Rafael. Nakahinga naman siya ng maluwag. Mabutit magkaiba ng kulay ang nasira at ang bago na in-order nila. Kala ko nasira niyo sa sobrang pagkatigang mo, pre. Tumatawang biro nito na ikinapula ng mukha niya kasi natumbok nito ang totoo. Muntik na nga, pre. Sabi ng isa na kinindatan pa siya. Baliw. Singhal niya dito. Pasimpi niya itong kinurot sa tagiliran. Baka hindi ka pa nakakasisid niyan, pre. Nalayas na muna ako para makarami kayo. Sulitin mo na. Ilang buwan ka rin naman pinaghanap ng babaeng yan. At ikaw, Bebe Ella, humanda ka. Matibay ang tuhod niyan. Nakapag-warm up yan ng maigi. Sabi nito. Tado? Sabi naman ng lolo niyo. Sarap yakapin nito ngayon ngunit kailangan magpigil na muna dahil nasa labas pa sila. May kaharap pa silang Diyosmoso kaya kunwari wala pang nangyari kahit kahapon pa siyang nangyari. Kumaway pa ito sa kanilang dalawa bago pumasok sa sasakyan at umalis. Nilak nila ang gate at pumasok na sila sa loob. Kapwa tahimik at nakikiramdam silang dalawa. We will stay naked all night. Sabi nito. Ano? Tanong niya dito. Sabi ko, start taking off your clothes. We will start making love in our new couch. Sabi nito na ibinaba ang zipper ng pantalon nito. Nang maibaba na ang pantalon ay ang brief na agad ang ibinaba nito. Ang liwanag pa kaya? Sabi niya dito habang nakatitig sa kahabaan nitong buhay na naman at handang-handa ng magtrabaho. That's the exciting part, baby. Now, come here. Sabi nito na pinapalapit siya sa harapan nito. Love, pabili ka nga kay Manang ng pads. Sabi nitong nakatapis lang. Pads? What is that? Is that food? Takang tanong ni Rafael. Try mo kainin. Nakangising sabi nito. Mukhang napapagtripan na naman siya nito. Humanda ito mamaya sa kanya. Tingnan niya lang kung hindi ito sumigaw sa sarap. Oh, eat you later, baby. Wala sa mana. Sabi ni Rafael. Oh, love, ibili mo ako ng napkin sa tindahan. Sabi nito. Napa-oh siya nang ma-realize ang sinabi nito. Shit, wala pang baby? Nakarami na tayo kahapon na. Bulalas niya. He made sure to pour all his juices in her. Kagi, kagabi pa lang yun. Sige na. Sabi nito na isinara ang pinto ng CR. Nagmamadali naman siya lumabas ng gate at tumawid. May ibinibenta pa kayong napkin dito? Tanong niya kay Gwyneth na nakatanga sa sinabi niya. Matapos ay humagalpak ito ng tawa, maging mga kasama nito at ang ibang customer nila. Hala, sorry sir sa kabila pong tindahan. Sabi nito na nagpupunas ng luha dala ng matinding tawa. Napakamot naman siya sa ulo. Malay ba niyang hindi pala nakakabili ng ganoon sa milk tea shop ng napkin? Table napkin is often used in a coffee shops and restaurant. While milk tea shop don't have that. Napailing siya. Pabiling napkin. Mabilis niyang sabi sa tindera. Ignoring those glances from other people. Baka pagtawanan na naman siya. With wings po ba, sir? Tanong nito. What's that, wings? I didn't know table napkins have wings. Okay, I'll take those with wings. And by the way, do you have no wings napkin? Tanong niya. Kuya, ikaw ang kumausap dito, foreigner? Nakangwing sabi ng tendera. I can understand Tagalog. Sabi niya, tila naman nakahinga ng maluwag ang babae. Okay, ilang piraso po ba? Tanong nito. 1 pack each. Sabi ni Rafael. Inilagay nito sa plastic ang binili niya, kaya agad na siyang nag-abot ng pera dito. Nang makabalik ay kinatok niya ang pinto ng CR. Agad naman itong binuksan ni Ella.
Nakabili ka? Tanong nito. Yes. Why your milk tea shop don't sell napkin? You should at least have tissue paper or table napkin. Sabi niya dito habang nakatingin sa hita nito. Saan ka ba bumili nito? Nakataas ang kilay na tanong ni Ala. I asked Gwyneth if you sell napkin at your shop. Sabi niya. Nagulat ito na kagaya ng mga tao sa tapat ay tumawa ng tumawa ang dalaga. Hey, stop laughing! Inis na sabi ni Rafael sa katipan. Tila pulang-pula na ito sa kakatawa. Sanitary napkin kasi ito, love. Paliwanag nito. Nang matanto ay naiinis siya sa sarili. He is so idiot. Oh, so is it with wings? Tanong niya dito. Yes. Sagot nito. Okay, I want to see how you wear it. Sabi ni Rafaela. Akala naman ni Ella ay nagbibiro siya, ngunit nang pumasok siya sa loob ng CR ay tila nahihiya naman ito. Uy, sa labas muna kasi. Pagtataboy nito sa kanya. No, sagot naman ni Rafaela. Nakahalukip-kip na nakamasi dito. Nakakainis, makikita mo yung ano ko? Baby, I already see everything, so don't be ashamed. Pilyo niyang sabi dito. Umarap naman ito na lalo niya ikinangisi. They did it many times already, but she's still shy. He already memorized each and every part of her body. Bahala ka nga dyan. Makakita ka ng madugo. Babala nito. Go. I don't have a phobia with blood, so no worries. Sabi niya dito. Rafael kasi. Labas. Nahiyang sabi nito. Still no. Hindi ako lalabas. Sige na, wear it. Sabi niya, tila napipilitan naman ito na kinuha ang pads na dala niya at kumuha ng isa. Binalatan at kinuha ang ponte nitong pula. You're really into red panties. Sabi niya dito. Yes. Sabi nito. Nakita niyang binuklat nito ang napkin at idinikit sa panty. Napatingin ito sa kanya bago nito hinubad ang panty na suot at naghugas ng kasalanan nito. He want to do that for her pero mukhang hindi ito papayag ngayon.